We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Power outage patuloy na nararanasan sa ilang bahagi ng Panay Island at Negros Occidental. Narito ang detalye sa live report ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, patuloy pa ring nararanasan ang kakulangan ng supply ng kuryente dito sa Panay Island kaya nababahala ng iba't ibang sektor sa magiging epekto nito kung sakaling matagalan pang ma-stabilize ang supply ng kuryente. Sabay na lumabas sa kanilang bahay sa Iloilo City ang mga senior citizen na ito. Hindi na raw nila matiis ang init sa loob ng bahay sa gitna ng malawakang power outage sa Panay Island. Pero wisyo, para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami. Siyempre, hindi man kami kayo di mainit. May kung wala ka lang balatian, high blood sa ganda. Apektado na rin ang mga negosyo at pinangangambahang aabot sa hanggang kalahating milyong piso ang lugi kada araw sa lungsod. Everybody's pain nga ginabatyag subong sa diri sa syudad sa Iloilo sa probinsya. Pati mga ospital napapadagdag gasto sa krudo dahil kailangang gumamit ng generator. Pero higit na ikinababahala ng pamunuan ng isang ospital sa Pavia ang posibleng pagkasira ng mga hospital equipment. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid mami ang samon nga consumption sa amon generator which is gabayad gid kami sang almost 40K na in 2 days. Sa Dumangas, Iloilo, dumami ang pumupunta sa ospital na may asthma dahil hindi magamit ang nebulizer sa kanilang bahay. Nga taan na naman sila mga extension na lang nga makasaksak lang sila. Mas okay gid kung may dala sila nga mga ilaba lang nebulizer kay mas okay gid kay diri ang amon na din nebulizer. Kung may nagapaaso sa ER, hindi man namon pwede nga pull out on sa isa ka patient, ihatag sa isa ka patient. Hindi tulad sa ibang lugar, hindi na problemado ang Rojas Memorial Provincial sa Capiz ngayong balik na ang supply ng kuryente. May kuryente na rin sa Boracay, partikular sa mga barangay ng Manok-Manok, Balabag at Yapak. Pero nakahanda pa rin ang generator ng mga tourism establishment doon. At tuloy ang panawagang gawin silang prioridad sa mano-mano munang pagsusupply ng kuryente. Para-paraan lang din siya kay ang iban man mga trabahante man sa mga asang tourism enterprises natin. Sa labas ng Panay, may epekto rin. Nag-fluctuate pa rin ang kuryente sa Silay Negros Occidental kaya nag-aalala ang ilang mga negosyante na masira ang kanilang appliances at paninda. Tapos nga nagabaho ang produkto nagaminya kaya papit pa mga prosen na hindi na pwede nga mawadaan ayos na mo kay nga once nga hindi na siya ayos siya maslom gid sa maguba kami sa customer namon. May problema gid ang grid, no, ang major transmission line ng NGCP. Especially mga amo nga oras nagalubo ang frequency sang voltahe sa line. Okay. And that creates a problem sa transmission line. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kailangan ng grid ng 300 megawatts ang grid para ma-stabilize ang supply. Pero may hinihintay pang 135 megawatts na load capacity ng PAM Concepcion Power Corporation. May arak kita sa 238 megawatts na 213 megawatts of this comes from the power plant in Panay. Nakabalik online, there are around 9 of them. Hopefully kung makabalik na ang last remaining big baseload power plant si PCPC, hopefully makaano kita slowly go back to normal again.
Samantala, nagpaliwanag ang Panay Energy Development Corporation o PEDC na una nang nag-trip ang kanilang units bago pa man nangyari ang power outage. Kasi yung pagkawala ng ating unit, there was still a sufficient supply of power after nung nangyari yon. So we actually fast-track the startup process dahil momentary man lang yung activation. Ibig sabihin, hindi siya, na-detect lang niya, pero hindi talaga siya problema, no? Naibalik namin kaagad. It's just unfortunate na bago natin maibalik, nagkaroon ng total blackout. Hindi umano sa source mula sa mga power plant. Hindi cause yung tripping ng PEDC Unit 1, liwanagin lang natin, dahil sufficient at saka stable pa yung grid, no? Yung power supply natin. Dagdag pa ng PEDC, may mahigit 600 megawatts ang capacity ng mga power plants sa Panay at 320 megawatts lang ang demand. Mag-shutdown kami or mayroong plantang mag-trip, sufficient pa siya to supply the whole Panay area. Ang nangyari lang, kasi nung nag-shutdown, sabay-sabay, which is very uncommon na yung mga pangyayari. So there must be something na nag-trigger doon. Yun ang hindi natin alam kung ano yun. Sa pulong naman ni DOE Secretary Rafael Utilla, opisyal mula sa Energy Regulatory Commission, ilang local chief executives at power sector, nag-utos na ang DOE sa NGCP na pabilisin na matapos ang Cebu-Negros Panay Backbone Project na malaking tulong para mapataas ang supply ng kuryente. Pagduso nga dapat sa Marso, tapos na kita kay kaanom na gin-extend ang deadline ng backbone nga dapat you are more transparent. So that we can do our work better. Cecil, sa ngayon nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas dito sa Iloilo City maging sa ibang bayan sa probinsya ng Iloilo. Kaninang madaling araw ay nakapasok na sa grid ang karagdagang load mula sa PAM Concepcion Power Corporation at ngayong araw ay inaasahang maging estable na ang power supply dito sa isla ng Panay. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Banye-banyerang tangok o patay na isda na ipupuslit sana sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City na harang ng otoridad. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Banye-banyerang tangok o patay na mga isda ang nasabat ng City Agriculture Office at Anti-Littering Task Force sa Dagupan City. Isinakay ang mga tangok na isda sa dalawang motorboat. Tinangkaraw na ipuslit ang mga isda para ibenta sa Magsaysay Fish Market. Sasampahan daw ng kaso ang mga nagtangkang magpuslit ng tangok na isda sa merkado. Samantala, agad ding ibinaon sa lupa ang mga nasabat na isda. Baka mamaya po magkaroon po tayong food poisoning na tinatawag, kaya delikado po na kainin talaga ang tangok. Iniimbestigahan na rin ng otoridad ang ilang modus ng mga tindera kung saan inihahalo sa mga sariwang isda ang mga tangok na isda. Dahil sa insidente, hinigpitan pa ng otoridad ang pagbabantay sa mga ipinapasok na isda sa mga pamilihan sa lungsod. 24/7 ang inspeksyon sa mga fish dealer na nagdadala ng isda sa merkado. Ang mga mamimili kinikilati sa mga binibiling isda sa Magsaysay Fish Market para masigurong sariwa ito. Pagtangok po, yung medyo madilaw-dilaw na yung kulay niya. Iba na yung matigas nga yung iba. Sa itsura lang niya makikita mo na yung ano. Ay, ilado na siya yung matagal nang naka-stack sa kwansa. Kapag mapula yung mata, kaya dapat fresh yung talagang malinaw. Babala ng otoridad, tatanggalan ng permit ang sinumang fish dealer na sangkot sa kalakalan ng tangok na isda. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 3 sospek sa panloloko online sa Camarines Sur at Camarines Norte. Mga inaasahang maghahain pa ng mga reklamo tungkol sa hindi dumating na parcel. Pinaghahandaan na ng PNP Anti-Cybercrime Unit sa mga susunod na linggo.
Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bago pa man pumasok ang bagong taon, natuldukan na ang ginagawang pangingikil ng pera ng isang 41 anyos na lalaking residente ng Barangay San Francisco, Naga City, Camarines Sur. Sa ginawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng PNP, naaktuhan pang sospek na kinukuha ang 5,000 pesos mula sa isang remittance center sa lungsod. Nagsusulisit yung ano nga natin dyan ng congressman, pinagsolicitan niya. Nagbigay naman, kaya lang, nung huli na, tinatakot niya na kung hindi ka magbibigay sa akin ng 30,000, so sisiraan kita. May mga ganong conversation. Nahaharap ngayon sa kasong robbery extortion ang sospek. Samantala, 2 pang individual sa Camarines Sur at Camarines Norte ang nakasuhan na ng PNP RACU dahil sa panloloko online. Isa raw dito ang humihingi ng processing fee kapalit ng inaalok na trabaho, habang ang isa pa, yung chocolate, hindi naman darating pero nakapagbayad na. Kasi yung mga pa-order, yung details niya nakuha, send na ng demand letter, kaya napaila ng demanda. Mga 300,000. Ngayon pa lang inaasahan na raw ng Naga City and Camarines Sur Anti-Cybercrime Response Team na posibleng sa mga susunod na linggo, mas marami pang individual ang lalapit sa kanila para magreklamo. Dahil gaya ng taon-taon na insidente, mga hindi dumarating na order o parcel ang kadalasang idinudulog sa kanila. Kaya ngayon pa lang, paalala ng mga otoridad, laging mag-ingat at maging alerto para maiwasang maloko online. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabalot ng makapal na usok ang ika-4 na palapag ng parking lot ng Lipa City Public Market matapos magliyab ang isang multicab na nakapark sa lugar. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Lipa City, isang tawag mula sa isang concerned citizen ang kanilang natanggap nang bigla umanong lumaki ang apoy at hindi na ito kinayang maapula ng mga residente roon. Walang nadamay o nasaktan sa nangyaring sunog. Nilagyan na rin muna ng kordon ang naturang sasakyan para hindi muna malapitan habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP. Wala na ang makapal na usok sa lugar, kaya pinapayagan ng magamit ang ika-4 na palapag ng pamilihan. Inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad ang posibleng naging sanhi ng sunog. Isinailalim sa forensic examination ang natagpuang sasakyan ng pinatay na Cebuano voice coach sa Liloan, Cebu. Ang detalye sa ulat ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posible na pinatay ang biktimang si Joel Jude Unchungan o mas kilala sa bansag na Coach J sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Natagpuan ang bangkay ng biktima noong December 30 sa Bulubunduking Barangay sa City of Naga, Cebu. Nitong January 1, na-recover ang kanyang sasakyan sa bayan ng Liloan, Cebu. Ayon kay Pero 7 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, may 3 anggulong tinitingnan ng pulisya sa kaso ni Unchungan. Isa sa mga ito ang robbery, bunsod ng umano'y pagkawala ng mahigit kumulang 30,000 pesos na nasa loob ng pouch ng biktima na nasa sasakyan. Kasama sa inimbestigahan ng pulisya ang kuha sa dashcam at GPS recording ng sasakyan ng biktima. The vehicle was subjected to forensic exam para makuha kung naatay makuha dito ng mga fingerprints and other pieces of evidence. Dagdag ni Pilare na malaki ang posibilidad na kakilala ng biktima ang suspetsado. Gamit ang GPS recording, na-track na rin ng pulisya ang mga lugar na pinuntahan ng biktima bago ito natagpuang patay. The cellphone, which was also recovered, and we have subjected it to forensic examination. Kay atong makita na taas kay posibilidad nga ang atong mga suspect or suspects kaila sa victim. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femari Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilooban ng isang tindahan sa compound ng simbahan sa Talisay City, Cebu. Ilang minor de edad posibleng nasa likod ng krimen ayon sa PNP. Kahapon na umaga nang madatna ng may-ari ng tindahan ang sinirang bahagi ng bakod ng simbahan na malapit sa kanyang pwesto. Makikita rin ang parte ng steel bar sa labas ng tindahan na sadyang sinira kung saan daw dumaan ang mga magnanakaw. Sa loob, bakas ang nagkalat na kagamitan, sinira din ang alkansya at ang kahon ng pinaglagyan ng kita na puwersahang binuksan. Kasama sa mga ninakaw ang mga panindang chichirya at mga laruang pambata. May naiwan din na empty box ng juice.
Tinatayang aabot sa 20,000 pesos ang halaga ng paninda at kita ang natangay ng kawatan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na nag-operate ang tindahan na may nangyaring pandoloob. Mga gwardiya dito sa simbahan, mag-roving yun na sila. Oo, sila rin sa tugibantayan. Isang green sea turtle na nasa state of decomposition na natagpuan sa fishport sa bayan ng Cabusao, Camarines Sur, habang isang patay na pawikan natagpuan naman sa karagatan ng Santa Cruz, Davao del Sur. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Kasabay ng malakas na alon ng karagatan, umabot sa pampang ng fishport sa barangay Castillo sa bayan ng Cabusao, Camarines Sur ang isang malaking pawikan. Pinagtulungan itong maiahon sa tubig ng mga residente. Napag-alaman na isa itong green sea turtle na nasa state of decomposition na. Kaya hindi na rin natukoy ng Wildlife Enforcement Officer ang dahilan ng pagkamatay nito. Nasa 95 centimeters ang haba ng carapace o shell ng pawikan at 91 centimeters naman ang lapad nito, habang tinatayang nasa 100 kilos ang bigat nito. Digdi po kaya sa muya sa area ng Cabusao, we are considered as catch basin po, especially during amihan season. Ang gabos po hindi na hindi napapadpad talaga during amihan season. Agad ding inilibing ang pawikan sa may fishport. Patay na rin ang matagpuan habang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur ang isang pawikan na tinatayang nasa 10 taong gulang. Matapos itong dalhin sa baybayin, dito na nakita na may bitak ang shell nito sa likod. Napag-alaman na isa itong olive ridley sea turtle na tinatayang nasa 1 linggo ng patay ng matagpuan. Siguro na igot siya sa mga pambot, sa mga sakayan siguro niya, wala na malayan. Binalot sa net bago inilibing ang pawikan upang mapreserba ang skeleto nito sa loob ng ilang taon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ilang Pinoy na nagtatrabaho sa Japan ikinuwento ang karanasan sa nangyaring magnitude 7.6 na lindol. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Zone. Umabot na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.6 na lindol na tumama sa Central Japan. Maraming gusali at istruktura ang nasira at natumba. Ramdam ng ilang overseas Filipino workers sa Japan ang bagsik ng lindol. 3 buwan ng trainee sa Japan ang 23 anyo sa si J. Victor Ferrer na tubong Orbis, Tondo, Pangasinan. Nakabase siya ngayon sa Nagoya, ilang kilometro ang layo sa Ishikawa na epicenter ng lindol. Kwento niya, biglang gumalaw ang tinutuluyan nilang apartment habang nagluluto ng panghanda para sa bagong taon. Sineselebrate lang din yung New Year. Nagluluto. Biglang automatic kasi yung andito, yung cellphone pag may paparating na earthquake, tutunog yung phone. May mensahe siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Dito na safe na safe, tas huwag po kitang mag-alala kasi okay naman yung kalagayan ko dito ngayon. Ramdam din ng OFW na si Jeline Beltran na tubong Alcala, Pangasinan ang lakas ng lindol sa Japan. Ipinakita niya sa news team ang bahay na tinutuluyan nila sa Nagoya. Buti na lang at hindi raw ito gumuho sa nangyaring lindol. Yung as in sumasaya itong bahay, yung nagsiswing na ganun. Buti na lang, itong mga bahay dito sa Japan, hindi sa basta-basta nasisira ng lindol. Matatag yung pundasyon ng mga bahay. Sa statement ng Department of Migrant Workers, handa sila sa immediate assistance para sa mga OFW na lubhang naapektuhan ng lindol. Maaring makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office na nakabase sa Osaka. Activated na rin ang helpline. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mahigit 100 pasahero ang nirescue ng Philippine Navy nang ma-stranded ang mga ito matapos masira ang makina ng sinasakyang pampasahero motorized bangka sa karagatang sakop ng Basilan. Agad nagsagawa ng rescue and assistance operation ang mga kawani ng Naval Forces Western Mindanao sa isang pampasahero motorized bangka na nasiraan ng makina habang bumibiyahe malapit sa Lampinigan Island sa Basilan. May sakay ito na nasa 120 na pasahero na agad inilipat sa Naval Transport Vessel ng Philippine Navy. Ligtas naman ang lahat ng pasahero na dinala sa isang pier sa Lower Calarian, Zamboanga City. Habang ang nasirang bangka, agad ni-repair ng mga crew ng Philippine Navy at hinila patungo sa Naval Station Romulo Espaldon sa lungsod. Ang naturang bangka ay nagmula pa sa Dungon, Bangingi, Sulu Province na nagbiyahe papuntang Zamboanga City. Mag-ama na umanong nag-amok sa Moises Padilla, Negros Occidental, patay ng pinagbabaril ng rumisponding CAFGO Auxiliary member. Si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, nakatutok. Unipormado at may dalang mahabang armas ang CAFGO Auxiliary member ni si Donan Siosa nang lumapit sa grupo ng mga lalaking nakaupo sa tindahan sa bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Kinausap niya ang mga ito nang biglang nangyari ang insidente Martes ng hapon sa Barangay Muntilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Patay sa insidente ang 32 anyos ni si John Albert Templatura at ang ama niyang si Godofredo. May 2 sibilyan din na tinamaan ng igaw na bala dahil sa insidente. Nasa mabuti silang kalagayan. Ayon sa pulisya, lasing umano ang mag-ama na umano'y nag-aamok sa lugar. Dahil hindi raw masaway ng barangay, humingi sila ng tulong sa detachment malapit sa lugar. Mag-isa lang si Siosa nang rumisponde sa insidente. During sa communication, ang unang bata, ako na sila tayo na dinulos niya ang iyong binangon. Kapo, just to defend himself, natiruhan niya ng bata. Nakakulong si Siosa sa Moises Padilla Municipal Police Station at nasampahan na ng reklamong homicide. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. We required the 60-second IP, conduct investigation, and of course, kung man nga intelligence units, pa inorderan man nato na mag-conduct pa sa separate nilang investigations. Handa naman tumulong ang militaro sa pamilya ng mag-amang namatay at sa 2 sibilyan na tinamaan ng ligaw na bala. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha ang panig ni Siosa, pero sa ilang panayam, sinabi niyang dinipensahan lang niya ang kanyang sarili. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng pamilya ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi mga kapuso, nagrereklamo ang ilang residente sa isang barangay sa Davao City dahil sa paglipana ng sandamakmak na langaw sa kanilang lugar. Narito ang balitang barangay ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sino ba naman ang gaganahan pang kumain kung ganito ang makikita mo sa iyong plato? Tila nagpipiesta ang mga dumapong langaw sa iyong pagkain. Kuha ito ng isang residente sa barangay Biaujanga, Davao City. At sa ibang bahay naman. Muna siyang mga langaw dali guys, oh. Tora. Ang hapagkainan hanggang sa sahig, dinumog na ng mga langaw. Kaya raw nawawala na sila ng gana na kumain dahil nandidiri na sila sa sandamakmak na langaw. Ibinahagi naman ng ilang residente sa social media ang kanilang reklamo dahil paulit-ulit na lang daw ang naturang problema sa kanilang lugar. Kasi yung daghana, di yung ultimo matulog, di ka katulog kay kuan, dabukong ka sa langaw, samok yung kaayo oy. Dili yung kuan. Kumangaon mo? Mag-iyahay na lang kuan, padaplin. Ato doon sa electric pan. Ang nagtitinda naman ng gulay at isda na si Mary Jean, pagod na raw sa kakapaypay para maitaboy ang mga langaw sa kanyang mga paninda dahil wala raw pinipiling dapuan ang mga langaw kahit na mga gulay. Perti yung presyo jud kay magproblema man may kay pagkaon baya mong baligya. Nya lisod pud makadaot og kuan kanang sakit sa mga kuan katawhan level na sa mga bata. Hindi na raw bago ang problema ng langaw sa naturang barangay dahil sa tuwing magha-harvest ang poultry farms, dito nagsisilabasan ang maraming langaw. Together sa City Health, yadtuan na mo ang mga poultry owners at istorya mi naisihan na gayto sila ticket nya ang barangay pod
Nagplano mi nga next week ipatawag na mo ang mga poultry owner para makaistorya na pud mi. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang poultry farms para kuhanan ng pahayag, ngunit wala raw ang tagapagsalita ng mga ito. May isinagawa na raw na pag-spray ang mga poultry farm bilang pangontra sa langaw sa apektadong barangay para mapuksa ang mga ito. Hinihintay pa ang assessment ng sanitary inspector ng CHO sa isinagawang inspection sa mga poultry farm para makumpirma kung sinusunod ba ng mga ito ang sanitation protocols. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Orgil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagnanakaw sa motorsiklo sa Kamaligan, Camarines Sur sa pool sa CCTV. Motorsiklo agad ding na-recover pero suspect patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Nakaalerto si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong Disyembre 29, 2023, makikita sa CCTV footage na ito ang isang lalaki na nakasuot ng helmet. Maya-maya pa, tinangay na nito ang motorsiklo na pagmamayari ni Albert Paulo ng Barangay Marupit sa bayan ng Kamaligan, Camarines Sur. Mata ko, napansin po ni Mama, may na po si motor sa luwas and saka ko po tig-review sa CCTV kasi maam po nagamit ka tong that time si motor. Agad ding na-recover ang motorsiklo. Ilang metro lamang ang layo sa kanilang bahay. Dito na natuklasan na nawawala na ang dalawang gulong nito. Maging ang tambutso ay tila sinubukan ding tanggalin ng sospek. Napag-alaman na hindi agad na i-report sa PNP ang insidente, kaya ang panawagan ng pulisya. It is important that your report is timely because it will be relevant dun sa time ng immediate respond and action that will be taken by the PNP. Sa ngayon, patuloy pang pinagharap ng mga otoridad ang taong nasa likod ng naturang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kinabiliban ng mga netizen na isang guro mula sa Sorsogon State University sa Sorsogon City matapos itong gawa ng portrait ang kanyang mga estudyante. Hindi lang isa kundi mahigit 200 na estudyante ang iginuhit niya ng mga larawan sa loob lamang ng 8 araw. Ayon kay Teacher John, isa raw ito sa kanyang ipinangako sa kanyang mga estudyante sakaling makapasa sa Licensure Examination for Teachers. Kaya nang magtagumpay sa eksaminasyon, hindi nagdalawang isip si Teacher John na simulan ang pagguhit. Aminado naman si Teacher John na hindi ito naging madali, lalo na marami pa siyang trabaho na kailangang tutukan. Dahil na raw o dati na raw mahilig si Teacher John sa pagguhit kahit pa noong nag-aaral pa lamang siya. Mga kapuso, ma-enjoy pa rin natin ang maayos na panahon ngayong araw. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Southern Luzon at Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilan pang panig ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ang buong Luzon habang easterlies ang umiiral sa Visayas at Mindanao. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.